Do you believe that we are created to worship God? Amen. So dahil ito po yung ating theme, kumusta po yung ating mga nakalipas na panahon na araw, linggo, mga araw, kumusta po? Puro baha. Okay, but still God is good. Amen. Dako po tayo sa ating talata na aaralin ngayon para wag po tayong magtagal. Baka kayo po kailangan talaga na manginain ang salita ng Diyos. Simulan natin sa pagbabasa sa aklat ng Romans chapter 12, verses 1 hanggang 2. Okay, therefore, sabi dyan, I urge you, sa ibang salin, I beseech you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, sa ibang salin, this is your reasonable and proper worship. Okay. Mamaya na natin Tagalogin, ano? Ito po ay liham ni Apostle Paul. Kaya ngayon po, tayo ay mag-aaral patungkol pa rin sa we are created to worship God. Simply because tayo ay tinawag para sambahin ang Panginoon. Sino po sa araw ni ito, ano yon? Salin? Ibang salin? Do not conform to the pattern of this world, but be, continuation po pala ito, sa 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Sino sa atin ngayon ang malungkot? Sino sa atin ngayon ang problemado? Sino sa atin ngayon ang mapera? Praise the Lord. Sino sa atin ngayon ang hindi masyadong mapera? At sino sa atin ngayon ang nangangailangan ng pera? Amen. Parang doon may narinig ako. Kaya ano kaya ang relationship nitong ating tatalakayin? Sa mga sitwasyon na pangkasalukuyan, mayroon po tayong mga kinakaharap. Punta po tayo sa title o pamagat. Gusto ko palang batiin ang ating isa sa Elder Archie, na ngayon ay nasa Quezon. Magandang umaga po sa iyo dyan, pare ko. Okay. Created to worship, the sacrifice of worship. So yung theme ay nasa bandang itaas, created to worship. Yung ating pong title ay the sacrifice of worship. Yung sakripisyo ng pagsamba. And for the 2 weeks natin pong inaral ang patungkol sa pagsamba, naunawaan natin na yung pagsamba ay hindi limitado sa pag-awit, no? Ayan, yung boses ko ay medyo pa rin. Dahil sa climate change. Sa sacrifice of worship, yung ating aaralin, I believe, matagal na po ang iba dito, pero ang iba ay baguhan. Sacrifice of worship is costly. Mahal. Mahalaga. Malaking halaga. Malaking timbang. Malaki po na gawain yung ating pagsamba sa Panginoon. That is why in the book of Psalm, sinabi ni David, no? I will not offer unto the Lord that costs me nothing. Kaya costly, mahal ang pagsamba sa Panginoon. Malaking bahagi ng ating buhay, kung tayo ay totoong sasamba, ay ibibigay natin sa Panginoon ang malaking bahagi ng ating buhay. Sa mga pagpili natin sa ating mga pagdidesisyon, malaking bahagi ang parte ng pagsamba. Kaya very costly.
Hindi nakapagtataka mga kapatid na si David ay maging paborito ng Diyos. He is the man after God's own heart dahil po sa kanyang uri ng pagsamba. Hindi siya kinalugdan ng Panginoon, hindi siya paborito dahil maganda ang kanyang boses. Hindi siya paborito at hindi siya kinalugdan tulad natin na palagi tayong nasa church. Kinalugdan si David ng Diyos pagkat sa kabila ng kanyang karanasan at kahirapan, siya ay hindi napipigilan to strongly worship God. Kaya ngayon ikaw, yung pakikinig mo, iyan po ay uri ng pagsamba sa Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, sumamba tayo sa Panginoon. Isa lang ibig sabihin nun, makinig tayo sa Panginoon. Amen ba? Because tayo po ay created by God. We are about to worship the Creator. Gusto ko maunawaan natin lahat sa house na ito ngayon at sa lahat ng nanonood, God is our Creator. We are His creation. Ano ang dahilan? May dahilan ba para hindi tayo sumamba sa ating Panginoon? And we believe marami po tayong alam at mga dahilan para isuko natin ang ating mga sarili sa Diyos. In our introduction, many people think worship is limited to singing songs or attending church. Hindi natin minamaliit yung pagdating natin dito ngayon. In fact, maraming balakid para tayo ay makarating dito, no? Maraming mga sana ay hindi tayo makarating, pero we decided, binuo natin ang ating desisyon na tayo ay sumamba. However, hindi ito ay isa lamang. Isa lamang, ibig sabihin, isa itong uri. Bina-validate o ino-honor na tayo ay nasa church. Subalit hindi doon lamang, marami pa pala. Yun yung ating tatalakayin ngayon. Gusto niyo po bang malaman yung mga bagay na yon? Hello? I am very hopeful na makakreate tayo ng atmosphere na nagagalak tayo sa ating sinasamba. Amen ba? Ang pag-attend sa church ay hindi lamang dito nakukuha ang uri ng pagsamba. Pero isa po ito. Amen? Kaya mapalad ka ngayon na naririto tayo sa church to worship God. Palakpakan natin ang Diyos. However, Romans 12 teaches that true worship is much more than what we do on Sunday. Sige pa? Tinuruan tayo nung ating binasa na makagawa tayo ng pagsamba higit sa ating pagparito sa church. It is the daily. Higit pala siya pag-awit, higit sa pagparito natin ang pagsamba. Ano daw? It is daily offering of our lives to God. Since we were created to worship Him, God calls us to become living sacrifice. Sakripisyo pala ang pagparito natin ngayon. Amen. Kaya sabi ko kanina, mapalad tayo. Mapalad tayo na narito tayo. So going back sa hindi sapat na narito tayo to worship, kasi tingnan lang natin ito in essence, no? If pumupunta tayo sa restaurant, sa isang Chinese restaurant, pag pumupunta tayo doon, hindi tayo nagiging Chinese. Nakuha niyo yung logic? Going to Chinese restaurant does not make you a Chinese. And going to church does not make you worshiper alone and born again. It needs decision. It needs a transformation. It needs to decide. Tinatanggap natin ang Panginoon as our Lord and Savior. Amen po! Hallelujah! Ang ganda, no? Next, worship is not only expressed with our lips, but also demonstrated through a life that is fully surrendered to God.
Mangyayari lamang na ang lahat na pumupunta sa church to worship God ay maibibigay ang buhay na surrendered sa Diyos kung tayo po ay naghahayag ng ating pagsamba. Nakakakitaan tayo. Alam niyo yung pagsamba kasi, yung pag-awit sa Diyos, yung pakikinig sa salita ng Panginoon, which is expression also of worship. Ito po ang nagtuturo sa atin paano maging mga anak ng Diyos. Amen? Sino dito ang parents? Tinuturuan natin yung ating mga anak maging mabuti. Tama ba? Walang magulang na nagsabi, "Oh anak, bilisan mo lumaki. Magpaglaki ka ng muscle mo. Kumain ka marami para paglaki mo, magnakaw ka para yumaman tayo." Wala pong ganon. Amen? So therefore, coming here to listen carefully to the Word of God teaches us how to live a life surrendered to God. Hallelujah. Amen. Kaya napakaganda po ng ating aaralin ngayon. At mayroon po dito sa ating mga binasa, balikan po nga natin yung ating mga binasa at tayo po ay para makapagtuloy-tuloy. May bago po ba tayong attendees today? Wala? So wag po natin tigilang mag-invite, no? And balik po tayo sa Romans 12:1-2. Ito, Tagalogin na natin. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang saan? Sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Dahil po ang nagsulat dito ay sino? Si Paul. Ayan. Medyo nahihirapan ako doon sa liit. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Yung pag-alay natin ng ating mga buhay bilang handog sa Panginoon. So number 1, the sacrifice of worship, may sakripisyo po ang ating pagsamba sa Panginoon, believing na ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, pinaniniwalaan, sa Kanya tayo nananalangin. The sacrifice ng worship requires the surrender of our lives. Yung handog nating buhay. Yung pagsamba po natin, kaya nga, the first Sunday na atin pong tinalakay about worship, we are created to worship because God called us to worship with joy. May kagalakan ng pagsamba. Kaya pagsasamba tayo, paparito tayo sa church, masaya na antimano tayong pumapasok sa church. When you decide na mag-church ka, masaya ka na. Hallelujah. Worship requires. Ano po yung requires? Pag sinabing requires, it demands. It is a mandatory. Mandatory. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi. You are required to submit your legal documents. Yung ganon, di ba? Pag nag-apply ka, you submit legal documents. You submit ID. Requirements yun. Hindi ka makakalipad patungong New Zealand kung wala kang, di ba, documents? Requirements. Kailangan. So mandatory po na sa pagsamba natin, nangangailangan ng pag-surrender. You know what I've learned? Yung natutunan ko po, mga kaibigan, mga kapatid, salamat. Dahil po pala ang salitang surrender ay pag-alis. Listen, ang salitang surrender ay pag-alis ng sarili mong karapatan. Medyo masakit, no? Sarili mong karapatan, karapatan mong makinig, karapatan mong hindi makinig. Karapatan mong pumarito, karapatan mong hindi pumarito. Karapatan mong magdesisyon at pumili.
makadiyos o makamundo. Pero when we talk about surrender, ang surrender pala, pag-alis ng sarili mong karapatan. Do you agree, church? Amen. Kasi po, sabi dito sa ating binasa isurrender natin ang buhay sa Panginoon. No wonder sometimes our lives are failures. Why? We do not really surrender our soul, mind, will, and emotion. Di natin kayang ipasakop sa Diyos. May limitasyon lang. Ang isusurrender ko lang sa Diyos, yung free time ko. Sino yung minsan naging ganito? Mag-church na lang ako pag malaki na yung mga anak ko. Praise the Lord, may maliit kang anak nandito ngayon. Mag-church ako pag gumaling ako. Pag sinagot ako ng Panginoon. Mag-church ako pag nakabili na ako ng ganito. Mag-church ako kapag. Our life are really not surrendered to God. Naintindihan po natin? Hallelujah. Is it a good morning, church? Hallelujah. Kaya, tayo po ay mahal ng Diyos. Kasi pag sarili lang po natin pag-iisip, sasabihin ko sa iyo, kulang ka. Do you agree? Pag sarili lang po nating mga knowledge and wisdom, kulang po tayo. Do you know Satan? Siya po si Lucifer. Full of knowledge, napakarunong. Angel po siya. Pero dahil sa kanyang karunungan, nais niyang pantayan at higitan ng Diyos. Nilagay siya, nilaglag siya. Nilaglag. Kaya, brothers and sisters, ayaw po natin malaglag. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ayaw kong malaglag. Hallelujah. Kaya po, sa A na po tayo. Worship begins with total surrender. A living sacrifice willingly belong to God every day. Alam nyo, akala nyo po para sa amin na tagapagturo, napakadali? Sabi po sa leadership trainings, kami po dapat na tagapagturo ay walking the talk. So hindi po madali. Yung worship begins with total surrender. A living sacrifice willingly belongs to God every day. Salamat sa Panginoon sa pagpapaalala niya sa atin. Ito po ay hindi nangangahulugan na pumarito tayo sa church Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Although some of us naririto ng mga 4 na beses sa loob ng isang linggo, hindi po yun ang ibig sabihin na surrender tayo everyday sa Panginoon. So surrender natin, tayo ay surrender sa Panginoon sa area o bahagi ng ating mga buhay. Dapat pa po ba nating isa-isahin kung bakit nais ng Diyos na isurrender natin ang ating buhay sa Kanya? Kasi sabi ko kanina, mahina nga po tayo. Amen? Madaling matukso, madaling malupaypay, madaling mahikayat ng iba. Madaling manghina, madaling masaktan, madaling lumayo. Kapag wala dyan sa harapan mo ang nagmamahal sa iyo, kung hindi ka willing. Amen? Kaya ang nais ng Diyos, tuloy-tuloy. Our bodies, next. Our bodies, time, ang isusuko natin. Our body, ang isusurrender natin. Bodies. Sino sa inyo dito ang may body? Praise the Lord. Sino sa atin ang mayroong time? Praise the Lord. Pero sa totoo, hindi lahat. Marami sa atin ay busy. Marami sa atin ay may negosyo. Marami sa atin may inaalagaan. Marami sa atin may sakit. Marami sa atin busy-bisihan. Iyon.
Kaya, ang nais ng Diyos dito sa we are created to worship, the sacrificial worship ay isurrender natin ang ating sarili. Number 1 point, it requires surrendering ourselves. Isurrender ang sarili. Ano yung meron sa sarili natin? Tanong, ano ang meron ka? Ano ang meron sa sarili ka na sa'yo? Nais ng Diyos, isurrender mo ito. Our bodies, our time, our talent. Sino po dito may talent? Praise God. Akala ko, marami tayong talent. Pero sa konti nag-amen, parang konti may talent. No, hindi talaga tayo lagi tiyak sa ating mga sarili or manapay nahihiya tayo. Our talent, may boses ka ba? Tulad yan, walang nag-amen, wala atang boses, walang talent. Pag may boses, may talent ka. Hindi ka man aawit, may talent ka mag-share ng iyong patotoo. May lalabas sa iyong boses. Amen ba? May boses ka para sabihin, mabuti ang Diyos. May boses ka para awitan ng Diyos. So may talent tayo. Marunong tayong magluto, marunong tayong makusina, marunong tayong mag-suggest, marunong tayong magbigay ng opinion, whether negative or positive. So may talent ba tayo? Ngayon nyo lang nakita na may talent kayo. May paa ka. Kaya mong maglakad. Amen? Ano pa? Possession. Mayroon tayong mga dala-dala at taglay natin. Mga, sabihin na natin, kung may sasakyan, mga ari-arian, may kayamanan, nais ng Diyos isurrender yan sa Panginoon. Para, nang sa ganon, matiyak ng Diyos na ginagamit mo ang kung anong mayroon ka for the glory of God. Amen? May sasakyan ka, may bahay ka, committed to the Lord, kaya nga pinapabless natin. Tama ba? Para ang mga siwa ang Diyos. May negosyo ka, isurrender mo sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya tong business na to. Laging lugi, Panginoon. Sinusuko ko sa iyo, anong gagawin ko? May puso ako, Lord. Pero hindi ko alam paano gamitin ng tama na nakalulugod sa iyo. Maaaring mali na ako. Ganon. It's a total surrendering to God. Ourselves. Hallelujah. I-offer natin sa Panginoon. Dahil this is our reasonable service. Ito ang iyong mabibigay na uri ng pagsamba. Na dahilan. Kasi buhay mo yan eh. Hindi mo pwedeng i-offer ang buhay ni Pastora. Mayroon po kami, Lord, Pastora. Siya po ang sinusuko namin sa iyo. Magaling siya. Marunong siya. Dedicated siya. Servant mo siya. Ikaw, surrender yourself to the Lord. Amen ba? So from now on, we will learn to surrender ourselves to the Lord. Tama po ba? Because we earned God's favor. Ilan po sa atin ngayon, pag tinanong ko, nakatanggap ka ba ng pabor na galing sa Diyos? Nakikinig ang Lord, nakikinig. Hindi ko sasabing nakikinig yata ang Diyos. Nakikinig ang Lord. Nakatanggap tayo ng pabor. Kaya i-offer natin ang lahat ng mayroon tayo sa Lord. Pag nag-offer tayo ng ating mga kayamanan, alam nyo, magmo-multiply yan. Yan ang sabi ng Biblia. Amen ba? Pag madamot ka, halukip-kip sa'yo, hindi yan magmo-multiply. Amen? May parable ang Panginoon na binigay dyan. Kaya every seed na itinatanim ay nagiging mabunga. Kasi yung nagbigay ng talent sa Lord na hindi niya itinanim, anong nangyari? Kinuha, binawi ng Panginoon. Are you with me? So dito, our talents, our abilities are to be offered to Him. This is our reasonable service because of God's mercy towards us. Pakitingnan nyo nga po, pa-focus nga po dito. Nakikita nyo po yung word na God's mercy.
Yun po yung mga binasa natin sa ating talata na pagbubulayan natin na maingat natin dalhin sa ating mga puso. Our Creator, our God na nagbigay sa atin ng mundong ito, the one who created you, the one who gives you breath, family, asawa mo, mabait man o hindi, maganda man o hindi kagandahan. Hindi ko sabihin pangit kasi insulto yun sa Panginoon, ha? Huwag niyo sasabihin may pangit kayong anak, may pangit kayong asawa. Mali po yun. Insulto yun sa Creator. Yes, I'm serious. Nakakatawa, no? Talaga naman minsan may mga hindi talaga kagandahan. Pero hindi pala po, Sister Gemaline. Pero creation ng Lord yun. Amen ba? Hallelujah. Kaya kahit hindi pogi, minsan nagiging sinungaling. Ang pogi mo. Hanapan mo na lang ng poging area. Amen? Basta creation ng Lord. Because of God's mercy, mahabagin ng Diyos, binigay sa atin ang lahat. So point to ponder, our Creator is a merciful God. Mahabagin ng Panginoon. Kinahabagan ka niya, kaya ka nga naririto ngayon. Hindi ka papuntang impyerno, kundi papunta kang langit. Hallelujah! Kaya napakaganda ng mensahe ng Panginoon. So ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, every day, our routine, ano yung routine? Meron pa yan? Every day is an opportunity to worship God by offering every area of our lives to God. Sa bawat araw natin ay isang oportunidad o pagkakataon na sambahin natin ang Panginoon, na ialay natin ang lahat particularly sa ating mga buhay para sa Panginoon. Kasi, alam nyo, napakagandang isipin na sa bawat araw ay isang oportunidad kasi gagawin mo kung ano ang makabubuti. Wala kang sasayangin. Amen? Oportunidad kasi one day will come and visit in our lives na mahina tayo at hindi natin kayang sumamba. One day bibisita si problema. One day bibisita si kamahalan. Kamahalan ng kamahalan ng mga bagay-bagay na hindi mo kayang bilhin. Hindi kayang sumamba. Ano nga ba ang batayan ng pagsamba? We are created to worship God. Requires surrendered life, surrendering ourselves to God. Kakalimutan mo na ang lahat. Kapag po kayo umiibig, di ba sabi ni Pastor, pag umibig, hamakin ang lahat. Masunod lamang. Ganon din. Pag mahal mo ang Diyos, wala kang pakialam sa problema. Naririnig mo ba ako? Wala kang pakialam kung walang pera. Wala kang pakialam kung galit sa iyo ang lahat. Kung galit sa iyo ang kapitbahay mo, mahal mo sa buhay, wala kang pakialam. You will continue to worship God because one day, lahat ng mga galit na yan, God will turn it into love. Hallelujah! Salamat po, pumalakpak din kayo nang hindi ko sinasabing palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! O yung bata pumapalakpak. Kaya yung routine natin, mga gawain natin, gawin natin pagsamba sa Panginoon. Kung ano yung ano yung routine? Pagising mo, toothbrush ka, ihi ka, coffee ka, linis ng bahay, linis sa taas, linis sa baba, sa garahe, dilig ng... Lahat routine po yun. Yung magdaldal. Ano ba kayo? Hindi na naman kayo naglinis? Ano ba kayo? Hindi na naman kayo naghugas? Bakit ganito? Bakit ganyan? Routine. Sermon ng sermon sa bahay. Yung biglang naging maingay sa church, no? Sabi ng mga anak, ayan, mama, buti nandito ka. Ayan, papa, buti narinig mo yan. Mga routine pala ito. Yung routine natin, transform it into a worshiping routine. Amen? Nakasama talaga ang pagsamba sa Panginoon.
Dahil po, ang pagsamba ay para sa Diyos na buhay. Sasamba tayo ng buhay na pagsamba. Kaya nga kanina yun, aawit. Ano ba yung mga worship kanina? Hindi ko na matandaan. Medyo, mabilis makalimot. Ang saya-saya nung pagsamba, pero yung palakpak natin, parang yung buhay na nagbigay sa'yo ng buhay, kaya ka narito, ay parang patay. O kaya paralisadong Diyos. Paralisadong Diyos ang isinasamba mo. I do not judge you. Pero yung ating ginagawa, kaya tayo naririto para yung mga gawa natin will complete us in the perfection of God. Hindi ako naririto para tayo ay parusahan. Hindi ako naririto para i-judge tayo. Kundi naririto ako upang hikayatin tayo to do the will of God. Amen ba? So araw-araw na nagagawin natin is completely submitted to our God. Amen? Sino po yung nasisiyahan? Ang nasisiyahan po magsabi ng amen. Amen. Kaya po pangalawa, the sacrifice of worship, number 2, worship requires separation from the world. Balikan natin yung verse 2. Verse 2 ng ating talata. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. No, be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ngayon mga kaibigan and kapatid, the sacrifice of worship, not just a surrendered life. Hindi lamang pagsuko ng ating buhay, pag-alis ng ating mga karapatan. Kundi ito po ay nangangailangan din. It is also a mandatory, a demand from God na tayo ay sumiparate, humiwalay from this world. Humiwalay na tayo sa mundong ito. Ano ba yung humiwalay? Hihiwalay na sa mga pangit na mayroon ng mundong ito. Ano ba ang mayroon sa mundong ito? Alam niyo po ba ang mayroon sa mundong ito? Ano ang mayroon sa mundong ito? Ang makasasagot, bibigyan ko ng 100. Ha? Ano daw? Ano? Alika dito, Apo. Ang mayroon sa mundong ito ay kaguluhan. Tama. Kaguluhan. Siya si Kian, anak ni Mayor. Isang family na rin na nagsiserve sa Lord. Nag-drum nung Wednesday. Ang mayroon sa mundong ito, kaguluhan. Ba't nagkakagulo? Bakit nagkakagulo ang mundo? Because sa maleta. Hindi na tayo nakamove on sa maleta, no? Hindi kasi tayo naambunan eh. So ang mundong ito nagkakagulo dahil sa kasalanan, sa pride, sa lust of the flesh, sa greediness, sa mga material na bagay. Kaya nagkakagulo ang mundong ito. Ang sabi ng Lord, humiwalay kayo. Humiwalay kayo sa nais ng mundong ito. Are you with me, church? Ang mayroon sa mundong ito, bakit nagkakagulo, nagkakagalit, mag-asawa, nagkakagalit, mag-ina, mag-ama, magbalae, magpinsan, magkapitbahay, manugang, maging anak, nagkakagulo. Yan ang mayroon sa mundong ito. Tingnan mo sa mata yung asawa mo kung nandito ngayon, di kayo nagkagulo. Praise God. Pakisabi sa mga anak nyo, I love you, anak. I love you, mommy. I love you, daddy. Kasi hindi kayo nagkagulo. Yan ang mayroon sa mundong ito. Ilan na ang sira na pamilya dahil sa kaguluhan ng mundong ito? Are you with me, church? Dahil sa kaguluhan ng mundong ito, maraming sirang buhay. Dahil sa kaguluhan ng mundong ito, maraming sirang relasyon.
maraming sirang kinabukasan. Are you with me, church? Dahil sa kagustuhan na siya ay maging isang kinikilala, nasisira ang buhay. Nakalimutan na ang Panginoon ay para sa atin. Gusto ko sabihin sa iyo, hindi ka create ng Lord. We are talking about we are created by God. Hindi ka nilikha ng Diyos para kapahirapan. Hindi niya nilikha ang mata mo para tumingin sa mga pangit na bagay. Are you with me? Hindi niya nilikha ang mga mata mo para itingin sa mga mahina at sabihing ikaw ay malakas. Nilikha niya ang lahat sa atin dahil ito ay biyaya ng Diyos upang sumamba sa Kanya. At kapatid, sa bawat pagsamba natin sa Panginoon, napapalaya tayo sa kung ano ang mayroon sa mundong ito. Amen? We come closer to God. We feel the presence of God every time we worship God. Kaya ayaw ng Diyos. Because sa mundong ito, ang mundong ito ay kurap. Amen? Kurap. Sabi natin sila sa Senado, sila sa Kongreso, sila sa gobyerno, mga kurap. Hindi natin nasali yung ating sarili, no? Tinawag din po tayo ng Diyos. Tinawag din po tayo ng Diyos para mamuhay wala sa korupsyon. Tayo po ay binigyan ng babala. Do not be conformed to the pattern of this world. Huwag kayong makiisa. Hallelujah. Mas-separate tayo, maiiwas po tayo. Kaya people of God, huwag tayong mag-perish, huwag tayong pababa ng pababa. Dapat pataas ng pataas ang ating mga buhay, hindi yung spaghetti. Ikaw, kapatid, ang pataas ng pataas. Amen ba? Hallelujah. Hindi para maging mayabang, kundi maitaas ka sa pagtingin mo sa sarili mo na ikaw ay maliit. Hallelujah. So kaibigan, kapatid, worship means refusing to follow the world's values and patterns. Worship means refusing to follow the world's. May S. Yung pong pagsamba pala ay nangangahulugan na tinatanggihan natin. Let me say it again. Refusing means tinatanggihan natin. Tinatanggihan natin sumang-ayon, sumunod sa value ng sinful pattern of this world. Makasalanang pattern. Ano yung pattern? Gayahan? Padron ba yun? Diba? Yung pattern, ilalapat mo, may papel, ilalapat mo yung tela sa pattern para gumupit ka ayon sa pattern na mayroon. Ang sabi ng Diyos, makinig ka ngayon. Ang sabi, do not follow. Refuse. Tanggihan mo. Ginagalit ka, may sasabihin sa'yo. Oy, atin lang to ha. Huwag mong palalabasin. Tayo lang nag-uusap nito. Chismis pala. Hindi pala makakabuti. So anong gagawin natin? Makinig tayo, payuhan, at huwag mo nang ipalabas pa sa iba. Iyon, ibig sabihin, tinatanggihan mo yung pattern. Corruption yun eh. We are corrupting the image. Hindi ka nangurap ng maleta, but we corrupt yung isipan. Hallelujah! Akala natin minsan, we are all okay. Yesterday, I attended a seminar. Ang ganda po. Hindi po ako nagyayabang ha. Niyaya ko dito si Pastora kasi siya yung nag-endorse nito. Ang ganda kasi. Pina-follow ko siya. Ang ganda. Ang ganda rin nung very captivating yung theme. Transformational. Masterclass. Theology. And pag sinabing transformation, matransform tayo. Tinalakay yung transformation, yung influence,
leadership, theology. Hindi dapat pala nagkakahati-hati ang mga Kristiyano. Amen? Tayo'y katawan ni Kristo. Iba-iba tayo ng function. Wala tayong karapatan na husgahan, sukatin, maliitin ang iyong katabi, ang iyong kapwa, ang iyong kasama. Pag ginawa mo kasi na ikaw ang sumukat, ang tanong, Diyos ka ba? Kinukuha natin yung trabaho ng Diyos. Trabaho ng Diyos ang mag-judge. You are not a judge, so don't judge me. Medyo masakit, ano? Pero ito po ay paalala. And I was blessed, nakakatuwa, na mag-grow tayo. Mga kapatid, sa halip na tayo ay mga makibahagi sa world's nature, sa world's values, i-separate na natin yung ating sarili. That is the number 2 point. That is mandatory. Kung Christian ka, you are believing Jesus Christ as your Lord, and then, from now on, separate from the pattern of this world. Agree? Why? Because you are a creation of God. You belong to God. We belong to God. Letter B, the world's seeks self-glory. Ito kasi yung pattern ng world eh. Makinig po kayo ha, wala ka dapat mamiss. The world seeks, kumusta yung mga nasa online? Pakitype nga ng amen kung interesante yung ating topic. The world seeks self-glory. Ang hinahanap ng mundong ito ay ang maparangalan ka. Maparangalan tayo. Di ba gustong-gusto natin yung pinupuri tayo? Nag-song lead ka, pagbaba mo, gusto mo, ay, ang ganda. Tumugtog ka, ay, ang galing ng ano mo, hindi maingay. Nagturo ka, nag-opening ka, or whatever. Ang galing mo. Gusto natin yun. Gusto natin yung pinapansin tayo. Yan yung pattern ng world na ito. Tama ba? Yung pag nagluto ka, gusto mo sabihin ng asawa mo, masarap eh, hindi nagsasalita, pinipressure mo pa. Ano? Masarap ba? Di ba masarap? No, masarap no. That is the pattern of this world. Ba't di mo ako sinabihan na ang galing ko? Di ba magaling ako? Anak, di ba? Pinipressure natin yung mga tao sa paligid natin. O di ba ang ganda? Bagay sa akin, no? Yan yung pattern sa mundong ito. Hallelujah! Kaya ang suot mo luma, kaya suot mo bago, hindi yan mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga, ikaw na nagsuot. Masaya ka ba sa sinuot mo? Praise the Lord. Huwag ka lang dito magsusuot ng nakashort because we are the people of God. We are the ambassadors of God. We present our body to God. Holy. Pleasing? Baka hindi pleasing. Praising. Gusto mo papuri. Kaya yung minsan nasasaktan pag sinabing, pag nag-church, wag naman kayo maglabas ng cleavage, wag naman kayo off-shoulder or naka-short, ganon. Hindi dahil sa mapili ang church natin, hindi sa namamaliit tayo, kundi we look upon ourselves aligning to God's standard. Amen ba? Standard ng Diyos. Binago na tayo eh. Bakit ka naman paparito nung, kasi komportable ako eh. Hindi ganon. We surrender our lives to God, remember? So the world seeks self-glory. Ang worship, dinidifferentiate po natin yung paghahanap ng papuri sa mundong ito, samantalang ang worship, ang hinahanap natin is to glorify God. God's glory.
Amen ba? Kung naririto tayo ng Sunday, hindi ka nagagalit, hindi ka na-offend kung nakarinig ka ng sermon para patamaan ka, no. Mahal ka ng Diyos para ayusin ang buhay natin. Amen ba? And you're here to seek God. Hindi para kamayan ka. Kung hindi kita nakamayan, huwag kang magtampo. Anyway, you are here. Your coming is to seek God's glory, not our glory. Amen po? Kaya hindi ka dapat nag-give up. Pag nag-give up tayo, that's seeking the glory of this world. When you do not give up, kahit nasugatan ka na, kahit sa kawalan, you continue to serve the Lord. You are seeking God's glory. Hallelujah! Kaya kung nalulungkot tayo sa mga estado ng ating mga buhay, hindi po ibig sabihin nakaligtaan ka ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nakalimutan ka ng Diyos. Hindi po ibig sabihin hindi ka tiningnan ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi ka narinig ng Diyos. God is waiting for you to seek Him diligently. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng sitwasyon mo, patuloy, like David, strongly worship God. Sa kabila nung patay, yung anak niya may sakit, nagluksa siya nung may sakit, pero nung mamatay yung anak niya, bumangon siya. Nagpuri siya sa Panginoon. Kasi yun ang kanyang puso para purihin ang Diyos in no matter what. Sino sa inyo yung may mga philosophy na ganito? No matter what, papasok ako para sa sahod, sa promotion. No matter what, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nabibigyan ng magandang buhay. No matter what, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapag-abroad. No matter what, marami tayong no matter what. Ilagay kaya natin yung para sa glory ng mundong ito sa sarili natin. Ilagay kaya natin for the glory of God. No matter what, I will serve the Lord. Hallelujah! Ang sarap nun sabihin sa'yo ng iyong asawa, no? No matter what, I will love you. May makain tayo o wala. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. Yee! Pag nilagay mo to sa Panginoon, no matter what, Lord, I will serve you. Sugatan ako, nasaktan ako, hindi ako napansin, I will still serve you. Hindi ako nakapag-asawa, hindi ako nagkaanak, still, Lord, no matter what, I will worship you. Seeking God's glory. Letter C, a true worship chooses obedience over popularity and holiness over compromise. A life that imitates the world cannot fully reflect the worship that God desires. Ang tindi po, no? Ang tindi po nito. Kaya alam nyo, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi sayang ang pagparito mo ngayon. Kasi ang totoong pagsamba, pinipili natin sumunod sa Lord. Ano ang sabi ng kanyang salita? Come. Come. Let us worship with joy. Psalm 95. We are called to worship here. Sabi pa ng kanyang salita, tayo'y magsama-sama bilang mga anak ng Diyos to have fellowship with one another. Kaya obedience po yun. So choose obedience over popularity and piliin natin, sabi, piliin mong maging tagasunod kaysa magpasikat ka lang. Hello? Sa mga kapwa ko dyan, manggagawa, mostly all of us here ay naglilingkod sa Diyos. Hindi man preacher, kundi ayan, tinaasan nila yung volume para ma-overpower yung ingay ng apo ko, no? Pero okay lang po yan. Basta mahalaga, nandito tayo sa church. Marami noon, mga kabataan maingay, nasa media na ngayon. Amen?
Tuloy lang. Kaya yung anak mo, Beth, magiging anak mo, okay lang mag-ingay. Hallelujah sa nag-amen. We speak prophecy. God is the ultimate powerful God. He knows what is best. He knows the right timing. Amen? So sabi, choose obedience over popularity. Huwag yung kasikatan. Alam nyo marami sa atin dito. Ayaw ngang magpapansin, ayaw din pansinin. Okay yon. Pero mayroon din naman gusto laging pansinin. Popular. Huwag daw. Kasi pang mundo pala yon. Okay lang yung hindi ka batiin, hindi ka popular. Okay lang. Ako ganun kasi may pagka, mahiyain dahil nga sa pagiging Bisaya ko, mahiyain ako kasi feeling ko hindi ako magaling. Pero sa biyaya ng Diyos, sinisik ko siya, kaya tinutulungan niya ako maiayos ang buhay ko. For His glory, not for my glory. Holiness, sabi, choose holiness over compromise. Yung marami sa Kristiyano, worldly ito, sabi ng Lord, it requires separation from this world. Mandatory na i-separate natin ang ating sarili sa mundong ito. Kasi mahilig tayo mag-compromise. May mali. Huwag na lang sitahin kasi baka ma-offend. Hayaan mo siyang may kabet. Nakaka-offend kasi yun, di ba? O kaya, nagsalita ng magaspang. Ay, hayaan natin. Ay, okay lang yan. Naglabas ka lang ng damdamin mo. Ay, pangit na nga yung sinalita, hindi mo pa ba wiwikaan ng mahinahon na may pagmamahal? Pag hindi, we are compromising. May inuman. Okay lang yan. Basta hindi naman ako iinom Sasama lang ako, hindi ako makikisama. Compromising. Hello? Nawa po, hindi kayo magalit sa akin. Sinasalita ko lang po yung pangaral sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, continue tayong magpuri sa Panginoon para na ma-separate tayo sa mundong ito. Sa standard, sa pattern ng mundong ito. Why? Very important the next line. A life that imitates the world. Yung buhay na ang ginagaya ay ang mundong ito, ang sabi, cannot fully reflect the worship that God desire. Yung mga tao, yung mga nagsasabing anak niya, born again ako, yung mga nagsasabing ako kay Kristo. Pero ang tanong, sino ginagaya mo? Ang tanong, sino pinakikinggan mo? Amen? Ang tanong, saan ka nasisiyahan? Saan ka nakikiliti? Ayan pa nga Saan ka komportable? Hindi ba komportable tayo sa mundong ito? It offers a lot of comfortable things. Yung komportable sa atin. Kung kailan lang tayo pwede, komportableng buhay. Kung kailan lang tayo pwede, saka lang. Hindi ganun Ang sabi, our worship does not really reflect the worship na hinihingi ng Panginoon sa atin. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang nais ng Diyos ay ibigin po tayo. Ang nais ng Diyos, pakamahalin tayo. Hello? Ang nais ng Diyos, iparamdam ang kanyang pagmamahal. Kung kaya naririnig man natin yung mga pasakit, pasaring sa atin, ang gusto ng Diyos, mabago tayo. Because it is certain, God is coming soon. Ang gusto niya, kasama ka. Hallelujah! Sinong gustong sumama? Hindi pa ngayon. Hallelujah. Salamat po sa pag-i-enjoy ninyo. Ano nga ba? Ano nga ba ang pangunahin natin na dapat natin gawin, gampanin? Ang dapat natin
pangunahing gampanin, labanan ang ating sarili. Amen. At unahin natin ang para sa Diyos. Labanan natin. Yung dito, nag-worship tayo tapos hindi tayo nakikinig, labanan mo yung sarili mo. What makes us busy? What makes us entangled? Saan tayo engaged? Are we really engaged in worshiping God? Hallelujah. So, yun po. Kaya number 3. Next po natin na sacrifice of worship. Ang una, ang worship nangangailangan. It is mandatory, it is a requirement to surrender ourselves. Number 2, it is a mandatory, it is required for us, kinakailangan talaga na ihiwalay natin, separation from this world. Infected kasi ang mundo sa kasalanan, kaya nais ng Diyos ihiwalay tayo. And number 3, worship requires the renewal of our mind. The mind. Ang nais ng Diyos ma-renew. Balik po tayo doon sa verse 2 ng ating Romans 12, chapter. Pagpaumanhin niyo po yung aking apo, lalaki din po yan. Teka lang. Pero dati, hindi pa siguro ako malalim. Ay, ano ba? Umuwi ka na lang. Huwag ka na maingay. Hindi ganun. Mahabagin tayo na nasa Panginoon. Amen. Kaya, salamat sa Lord na nakakapag-church yung ating mga pamilya sa kabila ng mga kahinaan. So dito po tayo sa Romans. Your eyes over here, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Do you hear that? Pakitype nga ng amen sa mga naka-online. Nag-online po ba kayo? Huwag daw natin tularan ang ugali sa mundong ito. Hindi ba? Kahit na mga professional na nag-aaway-away, huwag tayong tumulad, no? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Pakikalabit, pakitapik lang yung natutulog mong katabi. Hayaan mong baguhin ka ng Diyos. Ayan, takot na sila. Kasi ibang usapin na yan, Pastora Dayan. Pagbabago na yan eh. Pero ang totoo, hindi tayo. Neither a father and mother ang magbabago sa mga anak. Hindi kaya eh. Tingnan mo hanggang ngayon, matigas pa ulo nila. Kasi hindi mo kaya. Ibigay mo sa Lord. Amen ba? Yung asawa mo, muntik mo nang sabihan, ano ka pa, hindi ka na nagbago. Kailan kaya ito mai-expire? Hindi yung pagbabago lang, hindi yung buhay. Sa totoo lang, Diyos lang ang may kakayahan magbago. So worship requires a renewal of mind. Let our mind be changed. God places old self through with His truth, no? Kung iniisip mo na, halimbawa, ikaw ay ape, ikaw ay maliit, ikaw ay mahina, ikaw ay walang pera. Alam mo yung tendency minsan, yung mga tao, minamaliit ang sarili. Pag feeling nila na wala, hindi sila makikihalubilo sa feeling nilang may pera. Magkikreate ng grupo. Natingin nila, yung mga sila ay nandun sa laylayan. Hindi ba? Dapat ma-break po yun. Dito sa church, lapit kayo doon. Lapit kayo sa amin. Hindi namin, ako, maiisa-isa kayo. Let's say, for example, 100. Ako lalapit sa inyo isa-isa. Hindi ko kaya. Amen? Why not come unto us bilang mga leaders ninyo? Hallelujah! At kilalanin. Alam mo yan ang topic pag Wednesday. Why we should honor the leaders. Huwag niyong hanapin. Although tama naman, kami, I speak with my brethren na mga pastor dito sa church, na gusto namin abutin kayong lahat. However, isang katawan lang to eh. Kumpara sa 100. Hallelujah! Kaya nga po sinisikap natin na maabot
through prayer. Kahit hindi ninyo i-demand, we pray for you. Doon man lang, magampanan namin ang katawagan ng Diyos para sa amin. Hallelujah. So, true worship changes us from the inside out. Alam nyo, ang worship, nakakapagpabago sa atin yan. Yung mga, pansinin nyo yung mga inaawit natin, pag in-internalize mo yan, ibig sabihin talagang winika mo, inari mong ikaw ang nakikipag-ugnayan sa Diyos, ikaw ang umaawit para sa Panginoon, it will change your mind. It will change your being. Malungkot ka pero nung naramdaman mo yung pag-awit mo sa Diyos, binago ng Diyos, nireformat niya. Nagkaroon ka ng transformation na bago. Yung wala kang pag-asa pero nung umaawit ka sa Panginoon, O Diyos, kay buti mo. Pinaniwalaan mo yung, O Diyos, kay buti mo. Ibig sabihin may magagawa siya sa'yo. Na bago yung isip mo. Mabuti pala ang Diyos. So walang dahilan para ako ay magmukmok. Walang dahilan pala para hindi ako magpuri sa Diyos. Wala palang dahilan para hindi ako magmahal sa nakakagalit na tao dahil mabuti pala ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So, true worship changes us from the inside and out. Transformation begins with the renewal of our mind through God's Word. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So we encourage everyone here, di ba, na magbasa tayo ng mga Biblia natin. Baka maparehas tayo doon sa kwento ng isang miyembro at ng isang pastor, no? Na in-invite yung pastor ng isang mayamang miyembro, pinakain sa kanilang tahanan, pinaghanda ng isang gold na kutsara at gold na tinidor. Pinakain si pastor. In-invite pa naman. Wow! What a great feeling kapag iniimbitahan ng isang tao. Tama? Nakaka-proud. Pero nagkainan ng lahat, natapos ang handaan, umuwi si pastor. Nung nagligpit na, hinahanap niya yung minsan kasi pumipili tayo ng tao. Pag si pastor, maganda yung mga ihahain, no? Yung pagpare, pag maestra, magaganda yung mga kubyertos, yung mga pagkainan. Tinatago yan, papakainan lang yan sa bisita. It so happen na pinakita lang dito that is wrong. Nung umuwi na yung pastor, hinanap yung bakit nung nagligpit na wala dito yung tinidor at kutsara. Si pastor naman, pati yung kutsara at tinidor na gold, inuwi pa, pinagka-interesan pa talaga. Grabing pastor namin. At nachismis pa nga. Kaya hindi nakatiis. Sabi, pag nagpupuri siya, distracted siya. Pastor na, kinuha yung kutsara. Pag nagturo si pastor, maging mabuti tayo. Dapat ang ating mga ginagawa. Maingat kasi nakatingin ang Diyos. Pastor, ba't niyo kinuha yung kutsara at tinidor kong gold? Di ba? So naghanda ulit siya after 1 year. Tapos, in-invite niya ulit si pastor. Sabi niya, Pastor, natatandaan mo nung in-invite kita nung birthday? Oo. Saan po napunta yung inuwi niyo po yung kutsara at tinidor? Yung ba? Kapatid, 1 taon ka na palang hindi nagbabasa ng Biblia mo. Inipit ko yun doon sa Biblia mo. Di ba? Dumating ba yan sa mga wall ninyo? Di ba? Pastor Allen, no? Nakakahiya. Judgmental tayo, no? Yung mind natin, baguhin natin. Amen? Yung mga isipan natin, corrupted by this world. So separate from the pattern of this world. Magkaroon ng renewal tayo. Amen ba? Letter C. Tinatamaan po ba tayo? O ako lang? Hindi dahil sa nagtago ka rin ng kutsara. Hindi ganon. Yung isipan lang po natin. Salamat po sa mga tumatawa. Ibig sabihin nakikinig kayo. Kayo po ba sa online nakikinig?
Hallelujah. Can we say God is good? All the time? Hallelujah. Letter B, God's word renew our thinking, and the Holy Spirit uses Scripture to shape us into Christ likeness. Ang banal na salita, bakit kailangan natin basahin? Going back to the Bible na hindi binasa, doon pala nakaipit yung kutsara at tinidor. Ang Scripture, ang banal na Espiritu, ginagamit niya ang Scripture to shape us into Christ likeness. Why? We have this kind of theology. Bakit may ganito tayong theology? Study of God's Word. Ayan, God's Word, pinag-uusapan natin. Bakit po inaaral ang salita ng Diyos? Why we study theology? And we keep studying theology. Why? Alam niyo, tinanong to kahapon tahimik lang naman ang lahat. May mga nahihiya siguro. Pero dito, bakit kaya tayo tahimik? Pwedeng may sumagot? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Salita ng Diyos from the word Theo, Diyos. Why we study theology? Why we study the Word of God? Why? Why? Mamaya pag may lumapit sa akin, sasabihin nyo mamaya na lang, pastora. Hindi ngayon na, sagutin na natin. Alam nyo, talagang blessed na blessed po ako. At natutuwa ako kasi hindi po yung mga anak ko, hindi yan nagpupuri sa akin Never ako nakarinig sa kanila na si Ken, no? Hindi ko hinahanap, pero humble, we're humbled enough. Hindi po kami pamilya perpekto, pero wala. Kasi hindi ko rin naman hinanap. Never from my family, never from them, na sabihin nila na, ang ganda ng topic, mami, ang ganda ng preaching, mami. Takot din akong magtanong, kumusta yung preaching mo? Kumusta preaching ko? Takot din ako magtanong, ngayon ko lang to sasabihin sa inyo. Dahil I endeavor, pinaghihirapan kong makasunod dahil alam kong mahina rin ako. Kung makakarinig pa ako ng medyo violenteng pananalita, baka yung pagpilit kong makaakyat, damputin na naman ako sa number 1. So hindi ako nagtatanong. Pero kagabi, natuwa ako kasi nagpupuyat po ako, wala na ako halos lakas. I am asking God, extend mo yung energy ko. Kasi hindi madali. 7 ako umalis ng bahay, nakauwi ako ng 7 din ng gabi. Kasi 8 to 5 yung seminar. Umakyat pa ako dun sa malawak. Basta mahirap. Wala na ako energy. Pero sabi ko, Lord, kailangan ko pa to. May meeting pa sa tatapusin ko. Tapos na yung preaching, tatapusin ko yung para sa meeting ng Mission and Evangelism kasi ang nanalo ngayong date na ito. Okay. Kaya nung ko dun sa anak ko, sabi niya, ay, galing ni mommy, nag-aaral siya hanggang ngayon. She doesn't stop, growing. I'm proud of you. The word, I'm proud of you. Parang, nakatulog ako. Kinaumagahan. Tinanghali, muntik na akong tanghaliin. Buti na lang, maaga pa rin pala ako. 4 o'clock kasi nagpa-alarm ako. Praise God. Parang it satisfy my weariness. Hallelujah. Kaya kayo, pagka, hindi ko dinidemand sa inyo na, hindi kami nagdidemand. With Pastora Malu, my beautiful balae. Wow! Pastor Jerry, the rest of the council, Pastora Emma, hindi kami nagdidemand na purihin nyo kami. Ang akin, katulad nila, the script mag-shape sa atin into Christ-likeness. Why we study theology? Why we study the Word of God? To become Christ-like. Palakpakan naman natin ang Diyos. Ma-imitate natin ang Panginoon. Hallelujah! Kay buti ng Diyos. So while ka, pangit ugali mo, pangit na nga tawag sa'yo dahil sa pangit ng ugali, pero ang goal ng Lord is to shape us to become Christ-like. Wow! Mahabagin. Maibigin. Amen?
Yun ang nais sa'yo ng Diyos. Kaya pag uwi mo mamaya, ingat-ingat sa salita, baka bumalik sa atin. Letter C, a transformed mind leads to a transformed... Nainip na po ba kayo? Ikat ko na. A transformed mind leads to a transformed life. Worship changes not only our action, but also our attitude, desires, and thoughts. Nasabi ko ng lahat ng yan. Amen ba? Nagbabago ang pagsamba. Kaya, kapatid, kung di ka pa marunong sumamba, paparito ka, sumamba ka. Pilitin mong intindihin yung nagpapaawit dito. Huwag mong husgahan. Sabi ko kanina, hindi mo trabaho yan. Huwag mong alisan ng trabaho. Huwag mong gawin ang trabaho ng Diyos. Ang gawin mo, sumamba. Yun ang duty mo. Bakit tayo nilikha? Sumamba. Amen? So kung lahat ng yan nagawa natin, nabago tayo, natatransform tayo from pangit to maganda. Hallelujah. Number 4, the last point. May 4 pa. Akala nyo na po, no? Tapos na. May 4 pa. Ito kasi ang isa sa maganda. Ito yung pinaka-closing ng ating pinag-usapan. The sacrificial worship. Why? Worship results. Dito tayo sa results. Ang pagsamba results in knowing and doing God's will. Marami sa atin, portion lang ang knowledge about God, about worship. Marami sa atin, yung knowing, alam mo na nga pero gusto mong iwasan. Tama? Iniiwasan nating gawin. Iniiwasan nating intindihin. Pagkagalit mo, iniiwasan mo din. Tama o tama? Okay. Kaya worship result, nagre-resulta ang pagsamba na makikilala mo ang Diyos kasi nakikipag-communicate ka sa Lord, whether sa trabaho mo, whether sa singing, whether sa pakikinig sa mga sermons, whether, ayan na, lumabas sa pagkabisaya, maging sa paggawa. Yung doing God's will. Hindi madali yung gawin yung nais ng Diyos, no? Magpatawad ka sa hindi ka ibig-ibig. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Mahalin mo. Ay, nako. Diyos ko, Lord talaga. Lord, tulungan mo ako. So worship, ang bunga nito, letter A, surrendered life, discover God's purpose. A. Naghang na yung natin, hindi na kinaya ang number 4, Pastora. Hi, Pastora. A surrendered life discovers God's purpose. Hanggat hindi mo sinusuko ang buhay mo, hindi mo madidiscover ang layunin ng Diyos para sa'yo. Ang madidiscover mo, layunin ng mundong ito. Layunin ng pamilya mo. Layunin to ng nanay ko na maging ganito ako. Graduate ako para mag-abroad ako. Layunin ito ng nanay ko. Amen ba? Layunin ito ng girlfriend ko. So, worship na nakasurrender sa Panginoon, madidiscover mo yung purpose sa'yo ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. O ano na yung mga hindi na kinaya ng mga ushers natin? Letter B, trust. True worship. Ayan, dalawa pa talaga yung apo kong mga pogi na nandito. Mga ngaral din talaga yan, mabubuting mga maglilingkod ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Mali yung Tagalog ko, mabuting lingkod ng Panginoon. So true worship leads to joyful obedience. Ay! Ang ganda! Hello, are you with me? Now, wala na yung grudges sa puso natin? Inalis na ng ating pag-aaral? Pinalitan na? Kasi isinuko na natin, it is a mandatory, separate from this world. So ang totoo palang pagsamba, nagdadala sa'yo sa isang masayang pagsunod. May masayang pagsunod, may galit na pagsunod. Amen? Susundin kita kasi nanay kita. Susundin kita kasi ikaw ang head ko. Pero hindi ko gusto yan. Di ba? Yung mga ganon. Susundin kita kasi asawa kita. Susundin kita kasi pastor ka. Pero mali yan. Naging mali pa yung leader. Sabi dun sa pag-aaral ng Wednesday, accountable ang leaders. Kung inutusan ka, siya ang mayroong accountability sa Diyos.
Amen. True worship leads to joyful heart. Sino dito ang gusto na maging masaya? Mag-obey tayo. Next. God's will becomes our greatest delight. Yung kalooban ng Diyos ang pinakadakila nating kasiyahan. Sa panahon ngayon, ang hirap maging masaya. Amen ba? Sinabi na nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka pa rin masaya. Diba? Nakakunot pa rin yung noo mo. Sabi ng Lord, hindi kita iiwanan. Oh, God's will becomes our greatest delight. Yung kalooban ng Diyos ang siyang magpapasaya sa atin. Kung ikaw ay hindi masaya, rediscover, reset. Sa ating, sa ating retreat, mayroong reset. I-reset mo yan. Kung orasan yan, laging delay, laging late, i-reset. Yung katawan natin, yung isip natin, yung the way we obey God, i-reset din natin. So that, yung nais ng Diyos na maging masayahin ka, mangyari sa'yo. Amen po? Greatest burden, maging greatest delight rather than our greatest burden. Ano yung greatest burden? Yung mahirap. Walang may gusto ng mga pangit na pagsunod. Ang magulang, pag pinagdabugan mo, masama ang loob niyan. Di ba? Ganon. Kung susunod tayo sa Panginoon, mabuti na lang, hindi ko tinataas yung mga anak ko. Ako kasi ngayon ang preacher, kaya sila ang mababanggit ko. They are obeying. Hindi man perfect. Sabi ko, mga anak tayo dapat ay mag-church. Kung hindi sila nakinig, sila na bahala doon. Basta ako nagsabi. They are obeying. Kaya ayan, kahit na hirap sila sa mga anak nila, sige, dala sa church. Why? Dito tayo huhubugin ng Diyos. Hindi maging burden ng pagsunod natin. Kundi mayroon tayong kagalakan. The highest act of worship is to live according to the God's will every day. Every day ang pagsunod, ha? Hindi po Sunday lang. Hello? Every day in our lives is a surrendered worship to God. Amen. In our conclusion, ayan, kasi po kung ako sumunod noong maganda lang ang buhay ko, I will not be one na magbibigay ng mataas na papuri sa Diyos na kaya niyang magbago ng buhay ng tao. I will not be one of those who will testify na kahit persecuted, na kahit pinagbabawalan, na kahit may mga pagbabanta ng hiwalayan, kung ako ay hindi naging consistent, wala pong isa sa mga magpapatotoo ng katangian na mabuti ang Diyos. Amen. God did not create us merely to exist. Hindi Kanya nilikha para ka lang mabuhay ng walang kwenta. Hallelujah! God did not create us merely to exist, but He created us to worship Him. Every time narito tayo sa church, sikapin natin, makaabot tayo sa worship. Amen po? Worship is, although hindi naman isa lang yon, isang area lamang ng pagsamba, pero napakalaking bahagi. Worship is not confined to a place or a moment. Ayan. It is a lifestyle, buhay na ang pagsamba. Amen? Kaya kahit saan tayo, pwede tayo sumamba. Amen? Huwag lang sa jeep, ha? Mapapagsabihan tayong siraulo. Magsamba ka lang, worship ka ng walang boses. Ikaw lang nakakarinig at Diyos. So, of surrender, holiness, transformation, and obedience. Lifestyle natin yung pag-surrender. Lifestyle na o buhay na natin yung kabanalan. Lifestyle na natin yung lagi tayong matransform tayo and mag-obey.
When we offer ourselves as living sacrifice, ito yung living sacrifice. Ito po yung mga buhay natin pagbigay sa Panginoon. We fulfill the purpose for which we were created. Tama po ba yung nababasa ko? The purpose for which we were created. Kaya sabi, na-fulfill natin. Ibig sabihin ng na-fulfill, nagaganap sa atin ang katawagan ng mahal nating Panginoon. That is the purpose of creating us. To give our sacrificial worship dahil walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos at walang imposible sa Panginoon. Amen? To God be the glory. Hallelujah. You are so good, Lord. You are so, so good. Kung kaya walang dahilan para hindi namin matutunan ang isang tunay na pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon, because sometimes we feel drained, dying inside, tila nabibigatan, namamatay ang diwa at galak sa pagsamba. Kaya this is very on time to learn about true worship. Salamat aming Diyos. Baunin namin, Panginoon, lagi ang katapatan at kabutihan mo. We will not surrender in worshiping you because you are our God. You are a loving God. In Jesus' name, amen.